Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1796, Sentient Beings Buddhist Enlightenment. Napatingin ang lahat kay Yuan Hao. Galit na galit siya. Hindi niya inaasahan iyon. Baka lalaban din si Lin Feng sa susunod. Ikaw na, sumirit si Yuan Hao, nakasimangot. Mukha siyang masamang ahas. Tumingin si Lin Feng kay Wu. Nakalusot si Wu sa Huangqi layer kasabay niya. Siya ay isang supernatural na ibon na noon pa man ay gustong lampasan siya, at napakalakas. Si Ji Wuyu ay may Saiyan Dragon Totem, si Wu ay talagang isang magandang kalaban para kay Ji Wuyu. Hindi naman gustong manalo ni Lin Feng ang kanyang mga kasama, gusto niyang patunayan nila kung gaano kalakas si Tian Tai. Si Ji Wuyu ang unang estudyante. Siya ang naging unang estudyante sa mahabang panahon. Noong pakapasok pa lang ni Lin Feng sa universidad, si Ji Wuyu na ang unang estudyante. Kahit na matalo ang mga miyembro ni Tian Tai laban sa kanya, hindi yun problema, wala silang dapat ikahiya. Wu, lumaban ka, utos ni Lin Feng. Matalim na tiningnan ni Wu si Lin Feng, medyo galit. Bakit siya pinaakyat ni Lin Feng at lumaban? Gayunpaman, tumalon si Wu at lumapag sa entablado ng labanan. Pinandilatan niya ang mga miyembro ng Ji Chang's Club. Sinong gustong lumaban? Galit na sigaw ni Wu. Umalangaw ang boses niya sa malayo. Tumalon si Ji Wuyo at lumapag sa battle stage na pinakawalan si Chi, narinig din ng karamihan ang mga chants ng dragon. Walang ibang cultivator ang Ji Chang's Club. Magpadala ka ng mga scapegoat o Ji Wuyo. Mapanuksong sabi ng taga Tian Tai. Nagtawanan ng lahat. Naunawaan na ng karamihan na ang Ji Chang's Club ay hindi maaaring makipagkompetensya sa Tian Tai. Kumalat sa hangin ang mga chants ng dragon, sumipol ang supernatural na ibon. Malakas na yumanig ang entablado ng labanan. Sinalakay ng bestial chi ang buong kapaligiran. Isang Saiyan Dragon Totem ang lumitaw, si Wu ay naging isang sun supernatural na ibon, at nakipagsagupaan laban kay Ji Wuyu. Nakakabaliw ang mga banggaan nila. Si Wu ay mukhang matigas ang ulo at matigas ang ulo. Ang kanyang matatalas na enerhiya ay bumagsak sa kalangitan. Makapangyarihang sun cosmic energies na kinunan saan man, nagsimulang mag-alab ang yugto ng labanan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Asar. Galit na sigaw ni Ji Wuyu. Galit na galit niyang sinuntok ang pakpak ni Wu. Napatras si Wu ng ilang sentimetro at pagkatapos ay biglang bumangon sa ere. Hindi siya sumuko. Tama na yan. Sabi ni Lin Feng kay Wu. Napakabilis ni Wu at nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pisikal na anyo, ngunit hindi pa rin niya kayang makipagkompetensya kay Ji Wuyu. Nasugatan na siya ng husto. Hindi na siya muling masuntok, kaya sapat na iyon. Tumingin si Wu kay Lin Feng ng matalim at sumipol, pagkatapos ay lumipad palayo sa entablado ng labanan. Kahit na nanalo si Ji Wuyu sa laban na iyon, hindi siya masaya. Galit na galit siyang bumalik sa mga kaibigan niya. Pinahiya pa rin sila ni Lin Feng. Si Wu ay isang supernatural na ibon, isang henyo mula sa animal clan of the vast celestial ancient city. Kahit na siya ay matigas ang ulo at matigas ang ulo, sinusunod niya pa rin si Lin Feng. Ang lakas ni Tian Tai ay hindi maarok at misteryoso. Sa 10 taon, ang Tian Tai ay magiging isa pang Ji Chang's Club. Naisip ng karamihan. Ang isa pang grupo ay tumataas. Pagkatapos noon, kinailangan ng Ji Chang's Club na pumili ng isa pang manlalaban. Sinulyapan ni Lin Feng ang mga miyembro ng Ji Chang's Club. Napansin nilang lahat na nakatingin sa kanila si Lin Feng at nanginginig. Kung si Lin Feng ay lumaban sa kanila tulad ng pakikipaglaban niya sa ibang lalaki, kung gayon sila ay mapapahiya ng husto. Hindi nila alam kung gaano talaga kalakas si Lin Feng. Ano ang magagawa nila kung kailangan nilang harapin si Lin Feng? Kaya naman, nanatiling tahimik ang mga miyembro ng Ji Chang's Club. Napasulyap si Yuan Hao sa lahat, hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Yuan Hao, maswerte ka na ang Star Group ay isa sa 3 grupo ng Ji Chang's Club, tinanggap mo ang laban sa Tian Tai. Sinaktan mo sila. Ngayon, gawin ng mga miyembro ng Ji Chang's Club na labanan ng Tian Tai. Kahit matalo ka, hindi na mahalaga. Nawalan ka na nga ng mukha eh. May nagsalita ng sandaling iyon. Gayunpaman, hindi ito miyembro ng Tian Tai. Napatingin ng mga tao, may nagsasalitang nakasuot ng balahibo, ang mga kamay ay nasa manggas. Jing Shou. Tumingin si Yuan Hao kay Jing Shou ng malamig. Tumanggi si Jing Shou na sumali sa Ji Chang's Club, at ngayon ay pinagtatawanan niya sila. Lalaban ako. Sabi ni Yuan Jing. Hindi na siya makatiis na tinitignan siya ng panunuyan ng lahat. Tumalon siya sa stage. Prinsesa. Protesta ng nagulat na si Yuan Hao. Hindi siya masaya. Kinakabahan siyang tumingin kay Lin Feng. Si Yuan Jing ay hindi maaaring makipagkompetensya kay Lin Feng. Tahimik na umungol si Ji Wuyu. Tumawa lang si Lin Feng. Hindi ako duwag tulad ninyong mga miyembro ng Ji Chang's Club. Ipapakita ko sa iyo kung paano makitungo si Tian Tai sa mga taong katulad mo. Brother, lumaban ka. Nang tumalon si Yuan Jing sa entablado ng labanan, ipinadala ni Lin Feng si Tian Chi. Noon, natalo siya laban sa kanya dahil gumamit siya ng lihim na kasanayan. Ngayon, mahigit 1 taon na ang lumipas, kaya na niyang maghayganti. Noon, natalo ka sa akin. Ngayon, matatalo ka ulit. Buong kumpiyansa na pahayag ni Yuan Jing. Paano siya matatalo laban sa isang taong natalo niya noon? Walang pag-asa si Tian Chi sa kanyang opinyon. Ang bundok ay bundok, tubig ay tubig.
Sagot ni Tianqi na pinagdikit ang mga palad. Nagliwanag ang mga banal na ilaw nang lumitaw ang isang sinaunang Buddha sa kanyang likuran. Ang mga banal na ilaw ay nagpapaliwanag sa lupa at langit. Ang bundok ay bundok pa rin, ang Tianqi ay Tianqi pa rin. Mga salitang walang kabuluhan. Ikaw ay ignorante at katawa-tawa. Wawasakin ng Four Seasons Sword ang iyong mga bundok at ilog. Sigaw pabalik ni Yu Wenjing. Isang Four Seasons Sword ang tumama sa Tianqi. Nakakasilaw ang mga enerhiya. Sabay-sabay na bumaba mula sa langit ang apat na uri ng espada na kahulugan at pinigilan ng mga banal na ilaw. Ipinikit ni Tianqi ang kanyang mga mata at isang infinity of holy lights ang nagpapaliwanag sa kapaligiran. Lumitaw ang mga anino ng Buddha sa lahat ng dako. Mamatay. Galit na sigaw ni Yu Wenjing. Ang mga ilaw ng espada ay nasilaw at tumagos sa mga anino ng Buddha. Gayunpaman, isa lamang sa mga anino ng Buddha ng Tianqi ang nasira. Nagpatuloy si Yu Wenjing na mukhang mas galit na galit. Biglang, ang mga anino ng Buddha ay nakapalibot sa kanya sa isang nakasisilaw na porma sayon. Ang bundok ay isang bundok, ang tubig ay tubig. Sumimangot si Lin Feng at nanatiling nakatitig kay Tianqi. Mukha siyang Buddha illusion ngayon. Imposibleng malaman kung aling anino si Tianqi. Ang ating kapatid ay nakakamit ng kaliwanagan. Sabi ni Hao Qinglin kay Lin Feng. Napangiti siya sa matangkad na paraan. Alam niyang hindi na si Tianqi ang Tianqi na kilala nila noon. Brother, anong nangyayari? Tanong ni Lin Feng. Lin Feng, si Tianqi ay isang Buddhist cultivator. Siya ay umaawit ng mga mantra upang makamit ang kaliwanagan. Noon, hindi sinasadyang nakakuha siya ng kasanayan sa Buddha, isang mahiwaga, na tinatawag na sentient beings Buddhist enlightenment. Ito ay naiiba sa iba pang mga kasanayan, ito ay napakakomplikado, ngunit kung naiintindihan mo ito, maaari kang maging napakalakas. Pinahintulutan siya ng Celestial Evolution Holy Scriptures na maging mas malakas at maunawaan ang sentient beings Buddhist enlightenment. Sagot ni Hao Qinglin kay Lin Feng gamit ang telepathy habang nakangiti siya. Tiyak na mananalo siya sa labanang ito. Sa entablado ng labanan, pinalibutan ng sentient beings Buddhist enlightenment si Yu Wenjing habang si Tianqi ay umaawit ng mga mantra, ang kanyang boses ay humaharang sa Four Seasons Sword. Sa wakas ay inilabas ni Yu Wenjing ang kanyang lihim na lakas, na binomba ang mga anino ng Buddha. Patuloy silang naghiwa-hiwalay, ngunit nagalit lamang ito sa iba pang mga anino ng Buddha. Isang enlightenment mantra ang kumalat sa kalangitan at nagsimulang manginig ang kaluluwa ni Yu Wenjing. Bumaba mula sa langit ang mga imprint ng Buddha at bumagsak sa kanya. Napaluhod siya. Itinaas ni Yu Wenjing ang kanyang ulo at tumingin kay Tianqi ng malamig. Ang mga anino ng Buddha ay nakapalibot sa kanya, at ang kanyang mukha ay naging nakamamatay na mapatla. Nakapagtataka, natalo siya laban sa isang taong natalo niya noon. Lahat ay nakatingin sa kanya. Nakaramdam siya ng hiya, at namumula ang kanyang mga pisngi. Ito ay hindi mabata. Napatingin ang mga tao kay Tianqi. Alam nilang malakas si Yu Wenjing, ngunit mas malakas si Tianqi. Ang mahiwagang Buddhist monghe ay hindi kapanipaniwalang malakas. Siya ay naging mas malakas kaysa dati. Namangha ang mga tao. Natalo ka, hindi nila makita kung sino ang nagsabi. Si Yu Wenjing ay nagsimulang magpakawala ng sword energies, ngunit si Yu Wenhao ay sumigaw. Prinsesa. Natulala si Yu Wenjing, nawala ang kislap ng kanyang magagandang mata. Siya ay natalo. Kumislap ang kanyang silweta nang umalis siya sa battle stage. Natalo siya, nanalo si Tiantai. Natalo si Yu Wenjing. Sa panig ni Ji Chang's club, bukod kay Ji Wuyu, walang mananalo. Si Hao Qinglin, Shi Menxiao, at ang iba pa ay lahat ay maaring manalo maliban kung si Ji Wuyu ay lumaban kailanman. Bits. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Muling dumaong si Ji Wuyu sa battle stage. Nasa likod niya ang kanyang Saiyan Dragon Totem. Nagmamalaki siyang tumingin sa mga miyembro ng Tiantai na mayabang at agresibong sinabi. Kayo, halika, kayong lahat. Gaanong agresibo. Natuwa ang mga tao. Gusto ni Ji Wuyu na ipakita sa lahat kung gaano siya kalakas. Gusto niyang labanan ang bawat miyembro ng Tiantai. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1797, maraming kalaban para pagod siya. Tumingin si Lin Feng kay Ji Wuyu, mukha siyang mapagmataas at mayabang. Tumiti si Lin Feng nang walang pakialam at nanunuya. Gusto niyang lumaban ng mag-isa kay Tiantai. Dahil ang unang estudyante na si Ji Wuyu ay gustong magpakita ng kanyang lakas, ito ay hindi magalang natanggihan. Mga kapatid, labanan nating lahat ang unang estudyante ng unibersidad. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Kakaibang tiningnan siya ng mga miyembro ni Tiantai. Kakalabanin nila siya, sunod-sunod. Mga kapatid, ako na ang magsasabi kung sino ang lalaban, huwag kayong titigil. Tantay, simulan mo na, sabi ni Lin Feng, nakangiting walang pakialam. Gumamit siya ng telepathy para makipag-ugnayan sa mga miyembro ng Tiantai sa sandaling iyon. Ngayon, hindi natin kailangang talunin si Ji Wuyu, kailangan lang nating ipakita sa Champion University kung gaano tayo katatag. Kaya naman, magkasunod tayong lumaban, hindi na kailangang maging magalang. Lumaban ka hanggat kaya mo. Sige. Tumanggo-tango si Tantay bago siya tumalon papunta sa battle stage. Ang boses ni Lin Feng ay umaalingaw pa rin sa kanyang utak.
Gamitin ang iyong buong lakas, hindi kailangang maging magalang. Sige. Tumiti si Tantay. Inilabas niya ang kanyang espiritu ng leon at kasabay nito, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas na sumabog sa hangin. Ang kanyang enerhiya ay tumaas sa langit. Gusto mong mamatay. Sigaw ni Jiwuyo. Ang kanyang Saiyan Dragon Totem ay umangat sa hangin. Mas maraming dragon ang lumabas mula sa kanyang mga kamao. Siya ay makapangyarihan at mapanganib. Umuungot. Isang napakalaking tore ang nadurog mula sa langit. Ang mga leon ni Tantay ay umungal na galit at pinawi ang araw at kalangitan. Nagulat si Jiwuyo, nang ahas si Tantay na sumama. Ang mga dragon na lumabas mula sa kanyang mga bisig ay umuungal ng galit, bumangga sa mga leon at sinisira sila. Sinuntok ni Tantay ang kanyang mga kamao. 1,000,000 leon ang lumitaw sa kalangitan. Ang mga mata ni Jiwuyo ay kumislap ng malamig na ilaw. Bumangon siya sa hangin, ang mga sinag ng Saiyan ay bumabalot sa lahat. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso at mas maraming dragon ang lumitaw, tila kaya nilang punatan ang langit at lupa. Ang mga dragon ay umawit at ginawang nanginginig ang hangin. Ang malalakas na explosive energies ay lumabas. Akala ng karamihan ay baliw si Tantay. Siya ay umaatake sa isang walang humpay na kalooban, at hindi man lang kumibo. Dong. Tinamaan si Tantay sa mga pag-atake ni Jiwuyo. Kumikislap ang mga mata ni Linfang at sinabi niya. Susunod na laban, Suan, pumunta ka, bits. Naintindihan naman ni Suan, agad siyang tumalon sa stage, umatras agad si Tantay. Galit na galit ang mga miyembro ng Ji-Chang's Club at sinabi kay Yu Wenhao. Hindi pa tapos ang labanan. Hindi pa ba tapos ngayon? Mahinahong tanong ni Linfang. Si Tantay ay tumalon mula sa yugto ng labanan. Dahil gusto ni Jiwuyo na lumaban sa lahat, tinatanggap namin. Maghintay at makikita mo, malamig na sabi ni Yu Wenhao. Sa sandaling iyon, si Suan ay naging isang napakalaking maalamat na hayop. Katulad ni Tantay, agad niyang inatake si Jiwuyo, yumanig ang lupa at lit. Gayunpaman, kahit na napakalakas ng pisikal na katawan ni Suan, hindi pa rin niya kayang makipagkompetensya kay Jiwuyo. Matapos ang ilang sagupaan ay malinaw na natalo siya. E.G., Shimen, Hyuming, humanda ka sa pakikipaglaban. Mahinahong sabi ni Linfang. Tumalon si E.G. sa entablado, hindi niya binigyan ng oras si Jiwuyo para huminga. Agad naman itong lumaban sa kanya na baliw. Mailalabas lamang ni Jiwuyo ang kanyang lakas muli. Gayunpaman, napakalakas ni Jiwuyo. Kahit na pagkatapos ay lumaban sa dalawang tao, ang kanyang chi ay napakalakas din. Ang kanyang dugo ay kumukulo, ang kanyang mga dragon ay patuloy na umaawit, at ang kanyang Saiyan Dragon Totem ay nakasisilaw. Kaya, dumaan ang ikatlo, ika-4 at ika-5 laban. Kahit na napakalakas ni Naiji, Shimen, at Hyuming, hindi nila kayang makipagkompetensya kay Jiwuyo, at sa huli ay natalo sila. Gayunpaman, humahaba ang mga laban para kay Jiwuyo. Matapos ang napakaraming pakikipaglaban sa napakaraming malalakas na cultivator, ito ay nagiging mahirap, siya ay napapagod. Qingfang, ang pang-anim ay sa iyo, pumunta at magsanay sa kanya. Sabi ni Linfang, tumango kay Qingfang. Lumabo ang paggalaw ni Qingfang, at biglang, lumitaw ang 8 uri ng cosmic energies na ikinagulat ng karamihan. Si Qingfang ay isang henyo mula sa Animal Clan sa vast Celestial Ancient City. Halos palagi niyang kasama si Linfang, at kinokontrol niya ang 8 uri ng cosmic energies. Naisip ng karamihan sa pagkamangha. Si Linfang ay natulala din. Makokontrol na ni Qingfang ang 8 uri ng cosmic energies ngayon. Ang kanyang cosmic energies ay sumabog sa hangin at kumaluskos sa kalangitan. Makapangyarihan si Qingfang. Nakakatakot ang evolution power ni Qingfang. Gaya ng inaasahan, ang kanyang cosmic energies ay mga evolved versions. Mas makapangyarihan pa sila kaysa sa mga normal. Naisip ni Linfang. Naglalambingan ang mga tao habang nanonood. Pinapasanay ni Linfang ang mga tao ng Tiantay laban kay Jiwuyo. Lahat sila ay napakalakas, wala ni isa sa kanila ang mahina. Nagtaka ang karamihan kung paano nagbago ang listahan ng ranggo. Brother, ikaw na ang susunod. Tumiti si Linfang kay Tianchi. Gusto ni Jiwuyo na patunayan kung gaano siya kalakas, walang problema. Masaya silang sinamantala ito. Tumingin si Tianchi kay Linfang at ngumiti ng malalim pagkaraan ng maikling panahon, natalo si Qingfang, ngunit humanga siya sa lahat. Tumalon si Tianchi sa entablado ng labanan, gamit ang kanyang sentient beings Buddhist enlightenment muli, at umawit ng mga mantra sa isang malinaw, malambing, dalisay, malalim, at malalayong boses na Brahma. Ang mga hampas ng palad ay patuloy na umuulan kay Jiwuyo, ang mga mantra ay tumusok sa kanyang eardrums. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto, sa ilalim ng pag-atake, tunay na galit ngayon. Nagagalit si Jiwuyo. Hindi na niya mapigilan ang sarili niya. Sabi ng mga taong nanonood ng laban ni Tianchi at Jiwuyo. Si Tianchi ay naging napakalakas. Kahit na ang kanyang mga anino ng Buddha ay sunod-sunod na sinisira, ang kanyang mga kamay na Buddha ay bumagsak pa rin sa katawan ni Jiwuyo. Sa huli, natalo ni Jiwuyo si Tianchi. Gayunpaman, agad na tumalon si Hao Qinglin sa entablado, naglabas ng reincarnation energies na nakapaligid sa katawan ni Jiwuyo, at naramdaman ni Jiwuyo ang panganib.
Ang kanyang Cyan Dragon Totem ay hindi mukhang nakakasilaw, ang kanyang chi ay naging mahina. Hindi na siya nakatayo tulad ng dati, at ginagamit ni Hao Qinglin ang kanyang lakas ng Ahsoka Reincarnation. Ang mga Cyan Dragon ay umungal, inatake nila ang Reincarnation Energies, ngunit nandoon pa rin ang Reincarnation Sword Energies ni Hao Qinglin. Sa lahat ng ito, si Hao Qinglin ay mukhang kalmado at tahimik. Biglang lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw at si Hao Qinglin ay naging 1,000,000 light beam, tulad ng pag-atake ng Sentient Beings Buddhist Enlightenment ni Tian Chi. Evolusyon. Si Lin Fang at ang iba pang nag-aral ng Celestial Evolution Holy Scriptures ay namangha. Si Hao Qinglin ay nakakagulat na nakabisado na ang isang panimulang bersyon ng Sentient Beings Buddhist Enlightenment. Maaari siyang maging mga anino ng Buddha. Milyon-milyong Ahsoka Reincarnation Sword Lights ang lumitaw, si Ji Wuyu ay nakatitig sa kanila at ngumisi. Tumigil ka, galit na sigaw ni Yo Wenhao. Nawala agad ang mga ilaw. Si Hao Qinglin ay nakatayo sa hangin, nakatingin kay Yo Wenhao habang inaalala ang kanyang lakas. Ang iyong mga tao ay naghahalili sa pakikipaglaban kay Ji Wuyu upang mapagod siya, iyon ba ay isang patas na paraan ng pakikipaglaban? Malamig na tanong ni Yo Wenhao. Nakakatawa. Mapanuksong sabi ni Lin Fang, siya ang unang estudyante at sinabi niyang gusto niyang labanan ang lahat. Ngayong hindi na siya makalaban, sa tingin mo sapat na ang pagsigaw para matigil ang mga tunggalian. Siya ay mahina at natalo, at ngayon ay nasangkot ka, gaano katawa-tawa. Panunuya ni Tantay. Pinag-aralan ng karamihan ang malalakas na cultivator mula sa Tiantai, lalo na ang mga pangunahing miyembro. Lahat sila ay hindi kapanipaniwalang malakas. Brother, bumalik ka, sabi ni Lin Fang, nakangiting walang pakialam. Bumalik si Hao Qinglin sa kanyang mga kaibigan at iniwan si Ji Wuyu mag-isa. Nakatitig lang si Ji Wuyu sa kanila. Sa sandaling iyon, tumalon si Lin Fang at lumapag sa entablado ng labanan. Natigilan ang karamihan. Gusto ni Lin Fang na lumaban ngayon. Ji Wuyu hindi pwedeng manalo sa mga ganitong sitwasyon. Bumangon si Lin Fang sa hangin at tumingin kay Ji Wuyu mula sa itaas, sinabi niyang walang pakialam. Bumalik ka at magpahinga. Ayokong mabuli ng mahina. Maghintay ka lang dito sandali. Malamig na sagot ni Ji Wuyu. Kailangan niya talagang magpahinga saglit. Sa ganoong paraan, sigurado siyang mananalo. Maraming miyembro ng Ji-Chang's Club ang hindi pa lumalaban, hindi ba sila lalaban? Bumaba ka at hayaan mo silang lumaban. Ipaglalaban ko silang lahat, kahit na gumamit ka ng parehong taktika tulad ng ginawa ko, ng sunod-sunod ng walang paghinto, kahit na sa parehong oras, wala akong pakialam. Hindi kami nag-uusap ng tae sa Tiantai. Siyempre, walang sisigaw para itigil ang mga laban, alinman. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang, nanunuyang sumulyap kay Yo Wenhao. Magagawa ni Lin Fang ang ginawa ni Ji Wuyu ay hindi nagawang gawin. Kaya niyang talunin ang lahat ng miyembro ng Ji-Chang's Club nang walang anumang paghinto, kahit na sa isang pagkakataon. Naikuyom ni Ji Wuyu ang kanyang mga kamao. Kumalat sa hangin ang mga kaluskos. Sinabi niya na kaya niyang talunin ang lahat ng miyembro ng Tiantai at sa huli, nabigo siya. Tinanggap pa ni Tiantai na hayaang magpahinga si Ji Wuyu, at ngayon gusto ni Lin Fang na labanan ang lahat ng sabay-sabay. Anong kahihiyan na naman? Lahat ay nakatingin kay Ji Wuyu, akala nila ay mas malakas si Lin Fang. Sige. Malamig na sumang-ayon si Yo Wenhao. Ji Wuyu, bumaba ka na. Kung ikaw ay mapalad at manalo, hahayaan kitang magpahinga. Sabi ni Ji Wuyu, bago tumalon sa battle stage, tumingin si Yo Wenhao sa mga miyembro ng Ji-Chang's Club at nagsimulang makipag-usap sa kanila gamit ang telepathy. Gusto niyang gamitin ang parehong taktika na ginamit ni Lin Fang laban kay Ji Wuyu. Biglang, may tumalon sa battle stage at mabilis na itinapon ang sarili kay Lin Fang, gamit ang Wind Cosmic Energies. Gumawa si Lin Fang ng armor gamit ang dalawang uri ng Cosmic Energies. Kumalat sa hangin ng mga dagandong at inatake siya ng kanyang kalaban. Nabasag ang sandata, ngunit nang ang kamao ng kanyang kaaway ay tumama sa katawan ni Lin Fang, ito ay mas malala pa kaysa sa pagsuntok ng sandata, isang matinding sakit ang sumalakay sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang, nakangiti si Lin Fang. Boom! Pagkatapos ay sinipa siya ni Lin Fang ng marahas at ibinagsak siya sa langit. Malakas ang pisikal na lakas ni Lin Fang. Sawa na ako sa mga piraso ng basura. Halika, sama-sama, magiging mas mabilis sa ganoong paraan. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Walang gumalaw, masyado silang mahina. Maaaring atakihin sila ni Lin Fang ayon sa gusto niya. Ang mga taong iyon ay mga henyo ng Champion University. Sa harap ni Lin Fang, para silang basura. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1798, talagang panalo. Si Lin Fang ay mukhang mapagmataas at mayabang. Ang mga miyembro ng Ji-Chang's Club ay lahat ay may mahabang mukha. Ang unang cultivator na ipinadala nila ay walang nagawa kay Lin Fang. Gaano siya kalakas? Mga piraso ng basura. Patuloy na pinapahiya ni Lin Fang ang mga miyembro ng Ji-Chang's Club at tinawag silang basura. Patuloy niyang pinutol ang mga ito gamit ang kanyang mga salita. Ilang sandali bago, sinabi ni Ji Wuyu na gusto niyang labanan ang lahat ng miyembro ng Tiantai, at ngayon ay nakikipaglaban si Lin Fang sa lahat ng miyembro ng Ji-Chang's Club sa parehong mga sitwasyon.
Nang sinabi ni Ji Woo na gusto niyang labanan ng lahat, hindi mo naisip, kaya dahil gusto mong labanan ng lahat, bakit hindi? Mahinahong sabi ni Yu Wenhao. Tapos, tumingin siya sa grupo niya. Agad silang umangat sa ere. Ang mga tao ay natulala. Nakakabaliw ang club ni Ji Chang, baka sinabi lang iyon ni Lin Feng nang hindi pinapansin. Talaga bang gusto niyang labanan ng lahat ng sabay-sabay? Okay, 5 tao muna. Makikita natin kung gaano kakalakas. Walang pakialam na sabi ni Yu Wenhao. Tumanggo siya sa kanilang 5. Malakas si Lin Feng. Noon, nagpadala siya ng napakaraming tao, si Leng Zia at ang iba pa, upang labanan si Lin Feng, at wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Kaya una, maaari niyang subukan at makita kung gaano talaga kalakas si Lin Feng na humarap sa 5 kalaban. Magsagawa ng mga bagay ng tuloy-tuloy at tiyak, hindi kailangang magmadali. Kapag nakita mong may pagkakataon ka, sige at strike. Pinayuhan si Yu Wenhao ng telepatiko. Isang infinity ng chi ang tumaas sa kalangitan at lumipat patungo kay Lin Feng. Tumingin si Lin Feng sa mga cultivator at bumangon. Ang mga sinag ng ilaw ay sumabog at lumipat sa lahat ng direksyon. Deployment. Ang mga tao ay tumingin sa mga ilaw, namangha. Mga banal na marka, kinokontrol ni Lin Feng ang deployment spells. Gumamit siya ng deployment spells para labanan ang grupo. Sa himpapawid, 2 sinaunang kaldero ang lumitaw, ang 9 Cauldrons Chi attack. 2 tao ang pinag-aralan ng pag-ataking iyon, na pinipilit si Lin Feng. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga dragon ay umawit, at sa likod ni Lin Feng, isang dragon totem ang lumitaw. Ito ay hindi isang Saiyan dragon bagaman, ito ay isang itim na itim, mukhang mabangis at uhaw sa dugo. Isang demonyong dragon. Ito ay makapangyarihan, na parabang ito ay nanggaling sa impyerno. Demon Dragon Totem. Ang mga tao ay natulala. Hindi ito ang Saiyan Dragon Totem ni Ji Woo. Pareho ang hitsura nito, ngunit ito ay isang Demon Dragon Totem. Sinuntok ni Lin Feng ang magkabilang kamao, natipon ng mga enerhiya at bumagsak sa mga kaldero, na agad na nabasag ang mga ito. Pagkatapos, tumalon ng mataas si Lin Feng sa hangin, ang kanyang mga suntok ay lumipat patungo sa 2 sa mga tao, 2 dragon ang lumitaw sa halip na kanyang mga kamao. Ang mga ekspresyon ng 2 cultivator ay lubhang nagbago nang pinakawalan nila ang chi upang sirain ang mga dragon. Purple Lake Battle Tank. Kinawayway ni Lin Feng ang kanyang kanang kamay ng 10 beses, sunod-sunod na umulan ang purple tanks. Sinakop ng mga pagsabog ang lahat. Isang tangkang bumagsak sa isa sa mga cultivator, tumalsik ang dugo at ang cultivator ay itinapon palayo. Ang kasanayan ng Purple Lake Tank ay tila buhay sa kanyang mga kamay at naglalaman ng isang malakas na lakas. Naisip ng karamihan, natigilan nang makita nila ang cultivator na binatukan ng pag-atake ni Lin Feng. Ang demonyong Dragon Totem ay katulad ng pag-atake ni Ji Woo, ito ay kamangha-mangha. Hindi makukuha ni Lin Feng ang husay ni Ji Woo, kaya ang karamihan ay nag-isip ng isang posibilidad. Ang Celestial Evolution Holy Scriptures. Ang mga pag-atake ng evolusyon ay napakalakas. Kung ginamit lang ni Lin Feng ang Celestial Evolution Holy Scriptures, ang kanyang Dragon Totem attack ay hindi pa ganap. Ngunit si Lin Feng ay may dugong dragon, at mayroon pa siyang sanggol na dragon at isang demonyong dragon sa kanyang dugo. Ang kanyang dugo ay napuno ng dragon energies, at kasama ng Celestial Evolution Holy Scriptures, ang kanyang Dragon Totem ay mas makapangyarihan. Ang kanyang mga dragon ay mukhang totoo. Si Ji Woo ay nanatiling nakatitig kay Lin Feng at hinahatak ang mahabang mukha. Iyon ang kanyang pag-atake at ginagamit ito ni Lin Feng para labanan ng iba pang miyembro ng Ji Chang's Club. Anong kahihiyan, muli. Sabay-sabay na sinalakay ng iba pang 4 na cultivator si Lin Feng. Tumiti si Lin Feng, at lumitaw ang isang nakasisilaw na sun sword sa kalangitan. Makikinang na ilaw ang bumulaga sa 4. Ang tibak na iyon ay mukhang hindi kapanipaniwala, na parabang maaari nitong putulin ang kalangitan. Mabilis na umatras ang mga cultivator. Pinalibutan ni Lin Feng ang kanyang katawan ng lakas ng hangin. Bigla siyang sumulpat sa harap ng isa sa mga kalaban, hindi siya gumamit ng special attack, sumuntok lang siya sa direksyon niya. Gayunpaman, ang lakas ng kanyang kamao ay yumanig sa hangin. Isang malakas na chi ang gamulong at bumangga sa lalaki. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at itinapon ng kalaban. 2 beses na nalinas si Lin Feng ng lakas ng Deva Marakalpa sa vast celestial ancient city. Ang kanyang pisikal na lakas ay naging mas hindi kapanipaniwala. Mayroon na siyang pisikal na lakas ng isang katamtamang antas na emperador. Nang gumamit si Lin Feng ng isang simpleng suntok, ang kanyang mga pag-atake ay mas malakas at sumasabog kaysa sa medium level na cosmic energies ng mga emperador. Sinalakay ni Lin Feng ang 2 pang cultivator, hindi tumitigil. Sumipol ang mga lakas ng espada sa kalangitan, sumipol ang hangin at yumanig ang lupa at langit. Naglabas din siya ng mga walang kamatayang enerhiya, na dinadala ng mga lakas ng hangin at espada. Sinalakay niya ang 3 iba pang mga cultivator ng sabay-sabay, at sila ay itinaboy pabalik. Magulong Sky Punch. Pinakondense ni Lin Feng ang mas maraming wind cosmic energy, at sabay na ginamit ang kanyang Chaotic Sky Punch. Gumagundong ang kulog, at patuloy na nanginginig ang lupa at langit. Ang mga walang kamatayang enerhiya ay dinala ng hangin. Binatukan niya ang isa pang cultivator na itinapon pabalik. Patuloy ang pagtulo ng dugo mula sa langit. Magkasama kayong lumaban.
Sigaw ni Yu Wenhao sa sandaling iyon. Isang dosenang cultivator ang naglabas ng chi at binomba si Linfang. Tumalon siya palayo, gumagalaw ang mga ilaw sa bawat direksyon. Lumitaw ang isang deployment spell pattern. Halika, kayong lahat. Sabi ni Linfang sa mga cultivator ng Jichang Club na may malamig na ngiti. Tumigil ka, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Huminto ang mga cultivator at tumingin sa malayo. Si Ji Wuyu iyon. Yu Wenhao, walang hiya ka, pero ang club ni Jichang ay hindi. Malamig na sabi ni Ji Wuyu. Galit na galit ang itsura niya. Maraming tao ang natulala at tumingin sa kanya ng kakaiba. Ji Wuyu hindi na nakatiis. Kahit na walang pakialam si Linfang na makipaglaban sa lahat, ang katotohanan na inutusan ni Yu Wenhao ang lahat na biglang lumaban ng sabay-sabay. Kahit gaano kalakas si Linfang, isa siyang bagong estudyante, at miyembro sila ng Star Group, isang subgroup ng Jichang's Club. Ang mga miyembro ng Jichang's Club ay sabay-sabay na lumalaban kay Linfang, at sa yugto ng labanan ng kampyon, iyon ay isang kakilakilabot na kahihiyan. Sasabihin ng lahat na walang miyembro ng Jichang's Club ang makakalaban ni Linfang. Hindi nakakagulat na galit si Ji Wuyu. Si Yu Wenhao ay natulala. Alam niyang walang hiya siya. Ngunit kung hindi sila magkasamang lumaban, mapapanood lang nila ang sunod-sunod na pagdurog ni Linfang, mas nakakahiya iyon. Ang mga tao ni Tiantai ay sunod-sunod na lumaban kay Ji Wuyu nang hindi siya binigyan ng kahit anong segundo para huminga. Ngunit siya ang unang estudyante, itinuturing siya ng lahat na isang henyo, at lahat ng miyembro ng Tiantai ay tumalon mula sa yugto ng labanan nang matalo sila. Wala sa kanila ang napahiya. Ano man ang mangyari, babangon si Tiantai mula sa araw na ito. Nanatiling tahimik si Yu Wenhao. Wala siyang masabi. Linfang, humanda kang matalo kahit isang labanan man lang. Ipinahayag ni Ji Wuyu, na nagpakawala ng kumukulong mga alon ng chi. Ang kanyang chi ay nakapalibot sa entablado ng labanan, isang nakasisilaw na Saiyan Dragon Totem ang lumitaw, at ang hayop na chi ay bumaba sa lahat. Kumaway si Linfang at inalis ang kanyang deployment spell. Dahan-dahan siyang bumangon sa hangin at malamig na sinabi. Kung gusto mo, ang pinakamahalagang labanan ay ito ngayon. Walang makakaalala sa natalo. Sabi ni Ji Wuyu. Sigurado siyang mananalo siya. Napakaraming beses nang napahiya ang Jichang's Club, ngunit ang labanang ito ay tutukayan ang kinabukasan ng kani-kanilang grupo. Kung si Ji Wuyu hindi natalo, kung gayon ng Star Group ay hindi mawawala ang reputasyon nito. Sinabi ko kay Yu Wenhao na sabihin sa iyo na ngayon, ang unang estudyante sa listahan ng mababang ranggo ay magbabago. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Pagkatapos, nakipagkamay siya at isang dambuhalang salita ang lumitaw sa langit. Hindi ka panipaniwala, ang salitang sinabi. Kontrata. Isang kontrata para sa isang labanan hanggang kamatayan. Hinahamon ni Linfang si Ji Wuyu sa isang labanang kamatayan. Pareho silang mayabang, at may tiwala sa sarili. Pareho silang sigurado na sila ang mananalo sa labanan, at sa makatuwid, si Ji Wuyu hindi makatanggi. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, nagbanggaan at nagsanib ang dalawang kontrata. Ito ngayon ay isang labanan hanggang kamatayan. Si Linfang ay baliw. Naisip ng karamihan. Si Ji Wuyu ay kapatid ni Ji Chang, isang inapo ng Ji Clan. Kahit na manalo si Linfang, kahit na siya ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator mula sa Animal Clan, hindi siya makakatakas dito. Nasa banal na lungsod sila. Sa anumang kaso, kahit na manalo si Linfang, maaari ba niyang patayin si Ji Wuyu? Kahit na sila ay nagkasundo sa isang labanan hanggang kamatayan, kung si Ji Wuyu ay napatay ni Linfang, ano ang mga kahihinatnan? At ang mga miyembro ng Moon Group at ng Sun Group ay hindi nagpakita, kung sila ay nagpakita, sila ay haharapin si Linfang, at ano ang mangyayari? Kung pupunta si Linfang sa bayan, haharapin din siya ng mga miyembro ng Ji Clan. Sa kaso ng isang normal na labanan, natalo man o nanalo si Ji Wuyu, hindi mahalaga, walang pakialam ang mga elder ng Ji Clan, ngunit kung papatayin ni Linfang si Ji Wuyu, iba ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1799, gumuhit. Ano man ang mangyari, ang labanan hanggang kamatayan ay hindi maganda para kay Linfang. Gayunpaman, hindi siya nagdalawang isip at agad na hinamon si Ji Wuyu ng isa. Isang dahilan lang ang makapagpaliwanag kung bakit niya ginawa iyon. Tiwala sa sarili. Si Linfang ay sobrang tiwala sa sarili. Hindi siya matatalo sa labanang ito. Sa pag-iisip tungkol dito, pinanood ng karamihan si Linfang. Napatunayan ni Linfang na siya ay napakalakas at mabilis na lumabas sa listahan ng rangkang. Tumataas na rin si Tiantai. Sa wala pang 10 taon, magiging napakalakas ng Tiantai sa Champion University, posibleng magkaroon sila ng mga medium-level na emperor at high-level emperors. Hindi pa sila masyadong malakas, nasa lower rankang list lang. Sinakop ng chi ng dalawang mandirigma ang yugto ng labanan. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, na naglalaman ng isang malakas na chi. Sa di kalayuan, may sumulpat na mga tao. Nakasuot sila ng monochromatic na robe na may pattern ng buwan. Lahat sila ay mukhang mabangis at malakas. Kahit na hindi sila naglalabas ng anumang chi, makikita ng isa na sila ay napakalakas. Mga tao ng Moon Group. Sumimangot ang mga tao, nandito ngayon ang mga tao mula sa Moon Group ng Jichang Club. Ang mga taong iyon ay lumapag sa tabi ng yugto ng labanan, ngunit walang sinabi.
Maraming tao ang nakadama ng mapang ipang enerhiya, lalo na ang mga taga-Tiantay. Kahit na sila ay mga mababang antas na emperador, ang mga tao ng Moon Group ay mukhang napakalakas. Ang Sun Group ng Ji-Chang's Club ay napakalakas, at ang mga tao ng Moon Group ay heroic din. Marami sa kanila ang nasa middle rank ang list. Ang pinakamahinang tao ng club ay ang mga miyembro ng Star Group, mayroon silang mababang antas na mga emperador. Noon, marami silang mga tao sa listahan ng mas mababang ranggo, ngunit ngayon ay umaangat si Tiantay at pinipigilan ang Star Group. Gayunpaman, hindi maaaring makipagkompetensya si Tiantay sa Moon Group. Marami sa mga cultivator ng Moon Group ay mga medium level na emperor na. Hindi nakita ng dalawang mandirigma sa yugto ng labanan ng mga miyembro ng Moon Group. Ang Saiyan Dragon Totem ni Ji Wuyo ay nakasisilaw, habang sa likod ni Lin Fang ay may lumitaw na Demon Dragon Totem. Ang kanilang mga Dragon Totem ay patuloy na umaawit. Nanlamig ang mga mata ni Ji Wuyo. Lin Fang, gagamitin ko ang buong lakas ko para labanan ka. Sigaw ni Ji Wuyo. Nagninangning ang kanyang Dragon Totem, iwinagayway niya ang kanyang kamay at lumabas ang mga dragon, na sinugod si Lin Fang. Inilabas ni Lin Fang ang lakas ng Deva Marakalpa, na bumangga sa Dragon Totem. Si Lin Fang ay nalinas ng lakas ng Deva Marakalpa ng maraming beses, ang kanyang katawan ay halos gawa sa purong lakas. Yan ba ang husay ni Lin Fang? Napakapangwasak ng kanyang lakas. Naisip ng karamihan. Iniluwa ni Lin Fang si Chi. Sa bawat paghinga niya, mas maraming Chi ang ibinugan niya. Ang kanyang lakas ng Deva Marakalpa ay umulan ng kasing bilis ng kidlat. Bumangga ito sa mga unang Saiyan Dragon na gumagalaw patungo sa kanya, at sila ay sumabog. Ang mga mata ni Ji Wuyo ay makahayop habang gumagawa siya ng mga hansil. Ang Saiyan Dragon Totem sa likod niya ay naging napakalaki at pinalibutan siya, na tila isang sinaunang dragon. 4 pang dragon ang sumugod kay Lin Fang, napapaligiran ng makajos na apoy ng dragon, na halos buhay na buhay. Buong pagmamalaking sigaw ni Lin Fang. Lumitaw ang kanyang Purple Lake Battle Tank nang tumaas ang kanyang kapangyarihan, niyanig ang lupa at langit. Ang kanyang tank ay lumipat patungo sa mga dragon ng buong bilis at inatake ang mga ilaw ng dragon, ngunit hindi na ito nakagalaw pa. Ang lakas ni Ji Wuyo ay hindi kapanipaniwala. Napakalakas ng dragon. Galit na galit si Ji Wuyo. Ginagamit niya ang kanyang buong lakas. Akala ng karamihan nang makita nila ang purple tank ni Lin Fang ay walang silbi. Ang kanilang mga puso ay tumibok sa pananabik. Ang mga dragon ay maringgal at naglalaman ng isang malakas na lakas, ang kanilang mga ilaw ng dragon ay nakasisilaw. Ikanaway ni Lin Fang ang kanyang kamay, tumaas ang mga dragon chants, at lumitaw ang palakol ni Zuan Yuan at tumama. Immortal. Sigaw ni Lin Fang, pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Nagsimulang damaloy ang walang kamatayang enerhiya sa buong purple tank at sinira ang mga ilaw ng dragon. Patuloy na nanginginig ang lupa at langit. Ang mga dragon at ang tank ay patuloy na nagbanggaan, at ang mga dragon sa wakas ay tumigil. Gayunpaman, tumalon si Ji Wuyo, pinoprotektahan pa rin siya ng totoong dragon. Tumakbo siya patungo kay Lin Fang ng buong bilis, mukhang isang sinaunang Diyos, agresibo at makapangyarihan. Siya ang unang estudyante sa listahan ng mas mababang ranggo, wala siyang hindi nararapat na reputasyon. Sa mga mababang antas na emperador, kakaunti lang ang mga karibal niya. Sa sandaling iyon, naalala ng karamihan si Ji Chang, ang kampyon. Siya ay napakalakas. Walang makakatalo kay Ji Chang sa loob ng Champion University. Sa banal na lungsod, pangalawa si Ji Chang, at isang tao lang ang maaaring umapi sa kanya. Si Ying Cheng. Pinagmasdan ni Lin Fang si Ji Wuyo, na mukhang naninangil na hari, ng mahinahon. Ang kanyang mga mata ay naging itim, at ang kanyang katawan ay napapalibutan ng walang kamatayang enerhiya. Kasabay nito, naglabas siya ng enerhiya ng kamatayan, na tumaas sa kalangitan. Sinakal ng kamatayan ang hangin, walang kamatayan at ang enerhiya ng kamatayan ay umikot sa paligid niya. Nawala ang Demon Dragon Totem ni Lin Fang. Isang demonyo ang lumitaw sa halip, nakasuot ng demonyong baluti. Ang mga madilim na ilaw ay kumikinang dito tulad ng isang sinaunang demonyo, na napapalibutan ng lakas ng Deva Marakalpa. Para bang may magagawa siyang pagkabulok. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay lumipat patungo sa kanyang mga kamay. Nine Skies Dazzling Saiyan Dragon. Galit na sigaw ni Ji Wuyo. Ang langit at ang lupa ay biglang napuno ng Saiyan Lights at Dragon Chants. Mas marami pang dragon ang lumitaw. Sumuntok si Ji Wuyo, pinawi ng kanyang mga ilaw ang kalangitan. Siyam na naglalakihang dragon ang sumugod sa kanya na si Ji Wuyo ay mukhang warlord. 10,000 pagkasira ng kalpa. Ang kamatayan at mapanirang lakas ay tumaas sa kalangitan, pati na rin ang walang kamatayang enerhiya. Ang Deva Marakalpa ay namuo sa kamao ni Lin Fang. Parang walang makakapigil sa kanya. Nagbanggaan ang mga ilaw ng Saiyan at mga ilaw ng demonyo, nabubulag ang alitan nila. Hindi na maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Maraming tao ang lumayo pa sa yugto ng labanan. Nakakatakot ang labanan. Ang mga pag-ataking iyon ay maaaring pumatay sa mga katamtamang antas na emperador. Dong. Ang ilang malalakas na tunog ay kumalat sa hangin, ang mga mapanirang enerhiya ay nakapalibot sa buong yugto ng labanan. Nang maghiwa-hiwalay ang mga enerhiya at muling tumahimik ang kapaligiran. Nakita ng karamihan si Lin Fang, na napaatras ng ilang mapagmataas na hakbang.
Si Ji Wuyu ay nakakagulat na itinaboy mula sa yugto ng labanan. Napunit ang manggas niya, at basang-basa siya ng dugo. Pinalibutan pa rin siya ng lakas ng Deva Marakalpa. Natalo siya. Natalo si Ji Wuyu. Ang mga tao ay namangha. Ginamit ni Ji Wuyu ang kanyang buong lakas, hindi pa nila siya nakitang gumamit ng kanyang buong lakas, kahit na ang lahat ng miyembro ng Tiantai ay sunod-sunod na lumaban sa kanya. Sinubukan ni Ji Wuyu na itago ang kanyang tunay na lakas kanina dahil ayaw niyang makita ito ni Lin Fang. Gayunpaman, natalo pa rin siya. Ang unang estudyante ay natalo. Gaya ng sinabi ni Lin Fang, ang unang posisyon ay kailangang baguhin sa araw na ito. Ang mga miyembro ng Star Group ay pawang humahatak ng mahabang mukha. Natalo si Ji Wuyu, ibig sabihin ay nagsimula na talagang bumaba ang Star Group. Isang taon pa lang pumasok sa Champion University ang binatang nakasuot ng puting damit, at siya na ang unang estudyante. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Ji Wuyu ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga kamay at braso, pagkatapos ay itinaas niya muli ang kanyang ulo at malamig na tinitigan si Lin Fang. Tumalon siya pasulong. Nakapagtataka, hindi siya umatras, tumalon siya ulit sa battle stage. Gusto mong mamatay? Malamig na sabi ni Ji Wuyu. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinalibutan siya ng malalakas na enerhiya. Sumimangot ang karamihan, may nakatagong baraha pa ba si Ji Wuyu? Tama na yan. Galit na sigaw ng isang tao. Ang malalakas na cultivator ng Moon Group ay tumalon sa battle stage at lumapag sa harap ni Ji Wuyu. Ipinatong nila ang kanilang mga braso sa kanyang balikat. Ipinikit ni Ji Wuyu ang kanyang mga mata at sinabi, "Asar, tumigil ka sa pakikipag-away." Galit na sigaw ng isa sa mga cultivator. Si Ji Wuyu ay bumalik sa kanyang katinoan, ngunit ang kanyang chi ay malakas pa rin. Ang isa pang miyembro ng Moon Group ay tumingin sa karamihan ng tao at nagsabi, "Ang mga labanan ay kamanghamanghang ngayon. Gayunpaman, maaari tayong tumigil dito. Ito ay isang draw." Gumuhit. Ang karamihan ay natigilan. Iyon ay isang labanan hanggang kamatayan, at si Ji Wuyu hindi man lang sumuko. Gusto ring lumaban ni Lin Fang, draw ba iyon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1800, pag-amin sa kanyang pagtatalo. Ito ay isang labanan hanggang kamatayan, nagkasundo kaming dalawa. Bakit ka nakikisali? Walang pakialam na tanong ni Lin Fang. Sabi namin ay draw. Pareho kayong hindi kapani-pani walang mga henyo. Bakit lumaban hanggang kamatayan? Ito ay magiging isang kawalan para sa universidad. Sana maintindihan mo. Matalim na sabi ng isa sa kanila, pero pinilit niyang maging kalmado. Pagkatapos ng lahat, hindi sila maaaring tunay na makisali, ngunit hindi nila gustong mamatay si Ji Wuyu. Kaya ko siyang patayin. Malamig na sabi ni Ji Wuyu. Sabi ng cultivator sa tabi niya. Alam kong may lihim kang pamamaraan. Gayunpaman, ang pakikipaglaban hanggang sa kamatayan o pagkakasugat ay walang silbi. Tapos, sabi niya gamit ang telepathy. Kahit manalo ka, ano ang makukuha mo? Magsasayang ka lang ng oras. Nanatiling tahimik si Ji Wuyu at narinig niyang sinabi ng cultivator. At saka, kahit ipagpatuloy mo, hindi mo alam kung ano ang trump card niya. Maaari kang masugatan ng husto o mamatay. Ipagpatuloy ang pagsasanay sa paglilinang, maaari mong labanan siya sa ibang pagkakataon at manalo, maliban kung hindi ka kumpiyansa at sa tingin mo ay hindi. Si Ji Wuyu at tila bumabalik sa kanyang katinuan. Sa katunayan, ang paggamit ng kanyang trump card laban kay Lin Fang ay hindi ang pinakamagandang bagay na gawin sa sandaling iyon. Maaari niyang hamanin muli si Lin Fang sa hinaharap. Pinapatawad ko na siya, hindi ko siya papatayin ngayon. Sabi ni Ji Wuyu. Sumimangot si Lin Fang at mukhang natuwa. Walang pakialam niyang sinabi. Natalo ka at nang ahas kang sabihin na pinatawad mo ako at hindi mo ako papatayin. Nakakatawa, dahil ganyan, ituloy natin ang laban. Lin Fang. Sigaw ng malakas na cultivator ng Moon Group. Bakit mo nasabi? Kung gagamitin ni Ji Wuyu ang kanyang mga trump card, maaari siyang maging lubhang mapanganib. Ito ay magiging walang silbi para sa inyong dalawa. Sabihin nating ito ay isang gumuhit. Iyon ang pinakamagandang gawin. Hindi mo ba siya narinig? Pinapatawad na daw niya ako at hindi niya ako papatayin ngayon. Sabi ni Lin Fang na malamig na nakangiti. Galit lang siya. Walang pakialam na sabi ng cultivator na iyon. Mukhang inis si Lin Fang. Alam niyang walang silbi ang pagpatay kay Ji Wuyu. Mahina si Tiantai sa banal na lungsod, ngunit napakamayabang ni Ji Wuyu, hindi nakatiis na marinig ni Lin Fang ang mga katangahang dahilan. Maaari tayong huminto sa pakikipaglaban. Pagsang-ayon ni Lin Fang, na nakatingin sa malakas na tagapagsaka ng Moon Group. Ngunit ang panalo ay isang panalo, ang isang pagkatalo ay isang pagkatalo. Walang draw. Dapat niyang aminin na natalo siya at makakalimutan natin iyon. Aaminin ko natalo ako. Si Ji Wuyu ay mukhang natulala. Aminin talo siya. Ang unang estudyante sa listahan ng mas mababang ranggo, si Ji Wuyu, ay umamin sa kanyang pagtatalo. Ang pagtanggap na hindi siya kasing lakas ni Lin Fang. Nakasimangot ang dalawang malalakas na cultivator ng Moon Group. Matigas ang ulo ng lalaking iyon. Ang pag-amin kay Ji Wuyu na natalo siya ay hindi magiging madali. Lin Fang, si Ji Wuyu ay hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Ang draw ay ang pinakamagandang bagay para sa lahat. Bakit mo ipinipilit?
Tanong ng malakas na cultivator ng Moon Group. Tumisi si Lin Fang at sinabing, ituloy na natin ang laban. Kung walang mananalo, ituloy natin hanggang meron na. Boom! Isang malakas na chi ang lumabas sa katawan ni Ji Wuyo. Sa kanyang likuran, muling lumitaw ang isang Cyan Dragon Totem, napakalaki at nakasisilaw. Ji Wuyo. Sigaw ng malakas na cultivator ng Moon Group ng napakalakas. Muli niyang inilagay ang kanyang kamay kay Ji Wuyo at naglabas ng isang malakas na chi na siyang pumipigil sa kanya. Galit na sumigaw si Ji Wuyo. Anong ginagawa mo, Ji Wuyo? Nangako ako kay Ji Chang na aalagaan kita. Kung gagamitin mo ang iyong lihim na pamamaraan, sa iyong lakas, kakailanganin mo ng 1 taon upang makabawi. Ibig sabihin, hindi ka makakausad sa loob ng 1 taon. Samantala, si Lin Fang ay magiging lubhang malakas at hindi mo na siya maaabutan pa o sinuman. Kung sinisira mo ang iyong cultivation dahil sa iyong pagiging mapusok, hindi ka magiging kasing lakas ng iyong kapatid. Sabi ng malakas na tagapagsaka ng Moon Group sa telepathically. Alalahanin kung paano si Ying Cheng maraming taon na ang nakalilipas ng siya ay kasing lakas mo. Siya ay mapagpakumbaba at may talento. Inamin niya noong natalo siya noon, at minsan natatalo siya. Nanginginig si Ji Wuyo. Mukha siyang malungkot at nahihiya. Kailangan niyang aminin na siya ay natalo, si Lin Fang ang magiging unang estudyante. Ji Wuyo, kung kumilos ka ng ganyan, hinding-hindi mo malalampasan ang kapatid mo. Sigaw muli ng cultivator na iyon. Pulang-pula ang mukha ni Ji Chang sa pidgel na galit. Sa wakas, tumango siya at tumingin kay Lin Fang. Natalo ako ngayon. Sa ibang araw, mag-aaway na naman tayo. Parang ginamit ni Ji Wuyo ang buong lakas niya para sabihin iyon, bago siya tumakbo palayo. Naiwan ang ilang chi, nakabitin sa hangin. Pagkatapos ng gayong labanan, ang pag-amin na natalo siya ay isang masakit na bagay na dapat gawin. Ngunit naunawaan ni Ji Wuyo na kung ginamit niya ang lahat ng kanyang trump card, marahil ay hindi pa rin niya matatalo si Lin Fang. Kahit na mayroon siya, hindi ito magiging katumbas ng halaga. Si Lin Fang ay may talento. Sa 1 taon na nawala, hindi na niya maabutan si Lin Fang. Pinagmasdan ng karamihan si Ji Wuyo na umalis at bamaantong hininga. Natalo siya. Sa wakas ay inamin na ni Ji Wuyo na natalo siya sa harap ng lahat. Si Lin Fang na ngayon ang unang estudyante. Tumingin sila kay Lin Fang. Mukha siyang kalmado, payapa, at mayabang pa, na parabang alam niya noon pa man na siya ang magiging unang mag-aaral sa listahan ng mas mababang ranggo, na parabang alam niya sa simula na siya ang mananalo sa labanan. Bits. Bumangon sa himpapawid ang mga miyembro ni Tiantai at tumalon sa battle stage sa tabi ni Lin Fang. Lahat sila ay nagmukhang mga bayani. Ang Tiantai ay mas malakas na ngayon kaysa sa Ji Chang's Club. Hinatak ng mga miyembro ng Star Group ng Ji Chang's Club ang mahabang mukha. Inamin ni Ji Wuyo na natalo siya. Sila ay tumatanggi. Nakaranas sila ng matinding pagkatalo at si Ji Wuyo, ang unang estudyante, ay natalo laban kay Lin Fang. Umiling si Yu Wenhao. Hinubad niya ang manggas at hinatak ang mahabang mukha. Isa siya sa mga manager ng Star Group, at sa kanyang mga kamay, nagsimula nang bumaba ang Star Group. Nakaramdam siya ng lubos na kahihiyan. Matalim na tinitigan ng mga miyembro ng Moon Group si Lin Fang. Malamig na ngumiti ang kausap ni Lin Fang. Talagang hindi ka panipaniwala. Binigyan ka namin ng mukha, ngunit tumanggi ka at pinahiya mo kami. Kahit nanalo ka, huwag mong kalimutan na napakababa pa rin ang cultivation level mo. Sa simula pa lang, natuwa si Lin Fang. Napakapalike ng lalaking iyon kanina dahil nasa battle stage si Ji Wuyo. Ang mga miyembro ng Moon Group ay hindi dapat makisali. Tapos na ngayon ang labanan ni Lin Fang at Ji Wuyo, at ang mukha ng lalaking iyon ay agad na nagbago. Hindi na siya magalang. Huwag kang mag-alala, hindi ako mahilo sa tagumpay, alam naman ng lahat ang dahilan kung bakit kami lumaban sa Star Group, pero hindi na mahalaga. Sa ngayon, ang Tiantai ay mayroon lamang mababang antas na mga emperador, ngunit marahil sa loob ng ilang taon, ang ating mga kalaban ay hindi ang Star Group. Sagot ni Lin Fang. Sumimangot ang cultivator na iyon at malamig sinabi. Kung gayon, sino ang gusto mong kalabanan? Sa loob ng 3 taon, papasok pa rin kami ng mga kapatid ko sa battle stage. Siyempre, hindi ito ang ito ang isa sa listahan ng middle ranking. Sabi ni Lin Fang, nakangiting walang pakialam. Napakunot ang noo ng lahat. Hinahamon ni Lin Fang ang Moon Group. Ang yabang. Sabi ng mga cultivator ng Moon Group. Lahat sila ay mukhang galit na galit at nagpakawala ng isang malakas na chi, na idiniin si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan. Mukhang galit ang mga miyembro ni Tiantai. Napakamayabang ng Star Group, parang wala kang pinagkaiba. Malamig na sabi ni Tantai. Sa ilang taon, ipapakita namin sa iyo kung ano ang pakiramdam ng mapahiya, tulad ng pagpapahiya ng Star Group. Munting ignorant bastos. Malamig na tumikim ang isa sa mga miyembro ng Moon Group. Tumunog ang dagandong nang lumitaw ang napakalaking enerhiya ng lupa sa paligid ni Tantai at inilibing siya. Galit na sumigaw si Tantai. Isang suntok ang umatake sa Earth Energy, pero walang nangyari. Nakipagkamay ang taong iyon at sumabog ang enerhiyang lupa. Malamig siyang ngumiti at sinabing, ang batang lalaki, ang mga katamtamang antas na mga emperador at mga mababang antas na mga emperador ay hindi maaaring makipagkompetensya. Huwag mahilo sa tagumpay. 3 taon, sa loob ng 3 taon, nasa gitnang yugto ng labanan na tayo.
Kapag hinamon kita, sana hindi mo makalimutan ang nangyari ngayon. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Sumimangot ang karamihan, habang ang mga miyembro ng Moon Group ay nakatitig kay Lin Fang. Hamanin niya ang Moon Group sa loob ng 3 taon. Nanaginip ba siya? Tatandaan ko. Sabi ng pinuno ng grupo, nakangiti at nakatitig kay Lin Fang. 3 taon ay imposible. Sino ang magiging medium level na emperador sa loob ng 3 taon sa Tiantai? Tatandaan mo, syempre. 3 taon ang panahong ibinigay ni Lin Fang ang kanyang sarili at si Tiantai. Kinailangan niyang bumangon si Tiantai sa pinakamaikling oras hanggat maaari. Ang Moon Group ay isang uri ng layunin para sa kanila. Sa loob ng 3 taon, kailangan nilang talunin ang Moon Group. Pagkatapos ng Moon Group, hamanin nila ang natitirang bahagi ng Ji Chang's Club. Iyon ang pangako ni Lin Fang sa kanyang sarili.